Flat Earth. Marahil ay isa ka rin sa mga naguguluhan sa mga teoryang naglalabasan kung ano ba talaga ang hugis ng ating mundo at ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Sa kwentong ito ay susubukan ko na pagkumparahin ang dalawang teoryang nagpapagulo sa ating mundong tinitirahan. Ang unang nagsimula ng flat theory ay si Samuel Burley Robotham noong 1816-1884. Ang itinuturing na nagtatag ng modernong paniniwala sa patag na mundo noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Sinasabi niya na ang mundo ay isang patag na disk na nakasentro sa North Pole. Ang kainid ng disk na ito ay napapalibutan ng isang malaking pader ng yelo na pinaniniwalaan nilang ang Antarctica. Noong 1849, inilathala niya ang isang polyeto na kalaunan ay naging aklat na pinamagatang Earth Not a Globe. Ang kanyang paniniwala ay nagmula sa kanyang sariling interpretasyon ng isang eksperimento na ginawa niya sa isang kanal sa England na tinatawag na Bedford Level Canal. Gumamit si Robotham ng teleskopyo at mga bandila na nakasabit sa isang parehong taas sa simula at sa dulo ng 6 na milya na kahabaan. Sabi niya nang tumingin siya gamit ang teleskopyo, ang bandila sa dulo ay lumilitaw na hindi bumaba kundi pareho pa rin ang taas nito tulad ng bandila sa malapit. Sa eksperimentong ito, iginiit niya na wala siyang nakitang kurbada o pabilog at ito raw ay patunay na patag ang tubig at ang mundo. Ipinaglaban niya na sinusuportahan ng Biblia ang isang patag at hindi gumagalaw na mundo. Halimbawa, Genesis 1 verse 6-8, naglalarawan sa paglikha ng bubong o firmamento, rakia sa Hebrew, na naghihiwalay sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Ayon sa Flat Earthers, ang rakia ay isang solidong dampana o dome na nasa itaas ng patag na mundo kung saan nakadikit ang araw, buwan at mga bituin. At may iba pang mga talata tulad ng Revelation 7 verse 1, Isaiah 40 verse 22, at Job 26 verse 7. Pagkamatay ni Robotham, ipinagpatuloy ng kanyang mga tagasunod ang kanyang gawain at kalaunan ay itinatag ang Flat Earth Society upang panatilihin ang pagkalat ng teoryang ito. Karamihan sa mga Flat Earthers ay naniniwalang ang lahat ng ebidensya na nagpapakita ng isang bilog na mundo ay bahagi ng isang pandaigdigang sabwatan o global conspiracy na kinasasagutan ng NASA, mga gobyerno, siyentista at piloto upang itago ang buong katotohanan. Ayon naman sa mga siyentipiko, mahigit 2,000 taon na mula nang napatunayan ng mga sinaunang Griego tulad ni Aristotle at Eratosthenes na ang mundo ay bilog. Ang modernong siyensya ay nagpatuloy sa pagpapatunay nito sa pamamagitan ng napakaraming linya ng ebidensya. Una, ang paglaho sa malayo o pagtingin sa horizon. Kapag umaakyat ka sa matataas na lugar at makikita mo ang barko at gumamit ka ng teleskopyo, ang barko ay unti-unting maglalaho sa iyong nakikita dahil ang kurbada ng mundo ay unti-unting nilalagpasan ng barko. Kung sa isang patag na mundo, dapat ay makikita mo ang lahat hanggang sa dulo. Mga larawan mula sa kalawakan, ang mga ahensya ng kalawakan tulad ng NASA, pati na rin ang mga pribadong kumpanya ay may libu-libong litrato at video ng mundo na malinaw na nagpapakita na ito ay bilog. Paghuhugis ng mga eclipse. Sa panahon ng lunar eclipse, ang anino ng mundo na tumatama sa buwan ay laging bilog. Ang tanging hugis na laging gumagawa ng bilog na anino sa anumang anggulo ay nagmula sa bilog. Ilan lamang ito sa maraming ebidensya ng mga siyentipiko at hindi sila gumagamit ng ebidensya mula sa Biblia. Para sa mga siyentista, ang kaalaman tungkol sa hugis ng mundo ay nakuha at napatunayan sa pamamagitan ng mga pamamaraang pangagham na nabanggit. Hindi ito umaasa sa anumang aklat, panreliyon o religious text para sa pagpapatunay. Ang sinasabi ng maraming Kristiyanong siyentista o theologians at mga eksperto sa teolohiya. Kaya, ang argumento ay hindi pinatunayan ng Biblia na bilog ang mundo, kundi ang pangunahing layunin ng Biblia ay espiritual at moral upang ituro ang relasyon ng tao sa Diyos at sa kapwa. Hindi ito isinulat para maging textbook sa cosmology. Bagamat walang nabanggit sa Biblia na literal na ang mundo ay bilog o flat, ang mahalaga ay kung gaano kabuo at pantay ang pagmamahal ng lumikha sa atin at hindi sa literal na hugis.